Karanasan ni Lolo Esteban, panahon ng 1979, lugar ng Samar. Ako po si Densyo, ang nagpadala ng kwento ng aking Lolo Esteban. Isa po siya sa iniidolo ko nung araw dahil sa kakaibahang katangian ng matanda at dahil nga sa madalas kong pakikinig sa iyong mga kwento kay Waga. Naisipan kong isulat at ipadala ang karanasan ni Lolo, kabilang na ako roon dahil magmula sa aking pagkabata, madalas niya na akong isinasama sa kanyang mga lakad. Subalit napakaraming pumapasok sa aking isipan noon kung anong uri ng kakayanan ng meron siya hanggang sa lubusan kong maunawaan na hindi lamang siya isang basta-bastang matanda, isa siyang ermitanyo na lumalaban sa kampo ng kadiliman at sa maniwala man kayo o hindi. Siya ang tumugis sa baryo ng mga aswang na nagtatago sa burol ng Samar sa kanyang kapanahunan. Simulan natin ang kanyang karanasan sa tuwing umaalis ito sa aming tahanan. Inay, nasa na ho ba si Lolo? Kanina lang nakita ko siyang nakaupo rito sa tumba-tumbang upuan. Bakit ngayon naiwan na lamang upuan itong gumagalaw nang wala naman pala rito si Lolo? Ay naku anak, para ka namang bago ng bago sa lolo mo. Nang nabubuhay pang yung lola. Gawain niya na yan noon pa. Bigla-bigla na lamang nawawala rito. Kaya nga nang ipamana na sa atin ang bahay na ito, hindi na ako nagugulat na makikita mo na lamang yung lolo mo kung saan-saan. Minsan nasa likod ng bahay, minsan naman nandyan sa may pintuan, at minsan naman ay nandoon sa malaking punong yun. Hindi po kaya may samaligno yung si Lolo? Kaya nga tayo lumipat na dito, di ba? Para alagaan na siya. Pero hindi naman siya pumipirmi rito sa bahay. Ay naku anak, kahit kami mismo ng tatay mo, hindi namin alam kung anong pinagkakaabalahan ng lolo mo maliban sa mga inaalagaan niyang mga gamit dyan sa loob ng kanyang silid. Yung mga medalyon, pati na rin yung mga nakalagay niya ron sa kanyang altar. Kesa naman pakialaman namin, hinahayaan na lamang namin ng matanda para naman hindi masyadong mainip. Yun nga lang, hindi talaga namin mapigilang lumabas rito sa tahanan. Kasi kahit na ikulong mo yan dyan sa kanyang silid, magugulat ka na lang na wala na siya roon. Ewan ko ba? Basta ang sabi sa akin ng iyong lola nang nabubuhay pa siya, huwag na lamang pakialaman sa kung ano man ang gusto ng iyong lolo dahil alam niyang ginagawa niya. Sa edad ko noon na 14 anyos, hindi ko pa talaga lubusang maunawaan ang ginagawa noon ni Lolo. May mga pailan-ilan ding taong naliligaw sa aming tahanan na nagpapasuri at nagpapagamot sa kanya tulad ng pagtatawas, pagpapalayas ng sapi sa katawan ng isang tao. At dahil nga sa unti-unting lumalalim ang aking kuryosidad, kaytay naman ako lumapit at nagtanong na kahit papano'y may nakuha kong kasagutan sa patuloy na gumugulo sa aking isipan. Itay, maaabala na po kita sa pagsisibak mo ng kahoy. Maitanong ko lang po, ano po ba talagang ginagawa ni Lolo maliban po sa paminsan-minsang panggagamot niya? O bakit mo naman naitanong yan, Densyo? Mukhang nagiging interesado ka na yata sa pagiging misteryoso ng lolo mo. Huwag mong sabihin sa akin na susundan mo ang yapak niya. Hindi naman po sa ganon itay, naitanong ko lang po. Mabuti naman kung ganon. Malihim kasi ang lolo mo, ni wala man lamang binabanggit sa amin. Pero ayon sa lola mo noon, ang pagkakasabi sa akin bago ito mamatay, isa umanong ermitanyo ang iyong lolo na kapag umalis ito sa ating tahanan, nandoon ito sa bukid at nananatili sa kanyang kubo. Ermitanyo po? Ano naman pong ibig sabihin nun? Ang pagiging ermitanyo, ito ay hindi madali. Kaya nga paminsan-minsan ay naglalagi ang iyong lolo ng isang buwan sa bundok. Doon ay patuloy siyang nagdarasal. Tinatawag niyang iba't ibang uri ng mga anitong espiritu para tulungan siya at maliban pa roon, hindi ko na alam ang ginagawa ng lolo mo dahil sa hindi naman ako interesado sa pagiging ermitanyo niya. Tumatak sa aking isipan ang salitang ermitanyo. At sa aming tatlong lalaking magkakapatid, ako lamang ang nagkaroon ng interes patungkol sa pagiging mahiwaga ni Lolo. Hanggang sa isang araw, inaabangan ko talaga ang kanyang pagbabalik na bigla na lamang sumusulpot sa aming tahanan na parang kabuti. Muli ko siyang nakitang nakaupo sa tumba-tumbang upuan. Dali-dali akong lumapit sa kanya na sa makalipas ng 2 linggo kung saan siya nanggagaling at kung ano ang kanyang ginagawa kapag nawawala siya sa aming tahanan. Lolo Esteban, mano po, nandito ka na po pala. Salamat po, kanina pa akong nandirito. Mukhang maitatanong ka yata sa akin. Nangungusap ang iyong mga mata. Ano ba iyon po? Ano ho balong ibig sabihin ng isang ermitanyo? Napahagalpak ng tawa si Lolo sa aking pagtatanong.
na pati na rin si Inay at Itay ay napatingin sa amin dahil sa kakaibang reaksyon na ipinakita ng matanda. Napaisip muna ito ng ilang segundo bago nagsalita sa akin ng, "Paano ko bang ipapaliwanag sa iyo, Apo? Mahabang usapin ang pagiging isang ermitanyo. Maraming kinakailangang dapat na isakripisyo at ayaw kong maging tulad ka sa akin o kahit na isa sa inyo. Kaya wala kong inihimok sa inyo upang maging katulad ko sa kadahilan ng malaking obligasyon ang kinakailangang kaharapin bilang isang ermitanyo." Anong klaseng obligasyon, Lo? Hindi mo pa mauunawaan sa ngayon, Apo. Mag-aaksaya lamang ako ng laway sa pagpapaliwanag sa iyo. Pipilitin ko pong unawain, Lo. Sige na po, ipaliwanag niyo po sa akin para mawala na po yung agam-agam sa isipan ko. Patuloy ko po kasing iniisip nang sabihin sa akin ni Itay ang patungkol sa ermitanyo. Pero walang kabuuang detalye kung ano nga bang ibig sabihin noon. Kaya habang nandito ka pa po ay sasamantalahin ko na yung pagtatanong sa inyo. Pero sana naman po, Lo, bigyan niyo po ko ng malinaw na kasagutan. Ngumisi lamang sa akin ng matanda na nagpatuloy sa pagkukuyakoy at pag-uga ng kanyang tumba-tumbang upuan. At dahil nga sa hindi na nito pagsasalita, tinawag na ako ni Inay na lumayo na kay Lolo dahil sa nagpapahinga ito. "Densyo, wag mo nang kulitin ang lolo mo. Hayaan mo muna siya makapagpahinga. Halika na nga rito." Tumulong na lamang ako kay Inay sa paghihimay ng sitaw na aming gagawing ulam sa pananghalian. At habang nakapikit ang matanda sa kanyang upuan, pinagmamasdan ko ang lahat ng nakasabit sa kanyang katawan, iba't ibang uri ng medalyon, pati na rin ang nasa kanyang braso, mga buto ng gumamela selis at ang ngipin ng kalabaw na nasa 4 na peraso. Kinabukasan ng umaga, wala na naman ang matanda sa loob ng aming tahanan. Dali-dali akong nagtungo sa labas ng bakuran hanggang sa masipat kong matanda. Nandoon sa entrada ng matandang punong akasya, malapit sa aming bakuran. Nakaupo siya roon habang nakapikit, subalit patuloy ang paggalaw ng kanyang bibig na para bang may malalim siyang mga dasal na patuloy niyang binabanggit. Pabulong na wika ko pa sa aking sarili habang patuloy na pinagmamasdan ng matanda. Ano kayang ginagawa ni Lolo? Ilang minuto ko na siyang pinagmamasdan dito, pero hindi pa rin niya minumulat ang kanyang mata. Sa ilang saglit pa, sa maniwala man kayo sa akin o hindi, biglang nawala ang matanda sa aking paningin. Dali-dali ako nagtungo sa puno at sa pagdating ko nga roon, wala si Lolo Esteban. Patuloy kong sinipat ang paligid ng puno, subalit walang matanda na kaninang nakaupo roon. Namamalit mata lang ba ako? O talagang si Lolo yung nandito kanina? Hindi ako pwedeng magkamali eh. Ilang minuto ko rin siyang pinagmasdan, kaya hindi ako maaaring magkamali. Iniwan ko ang punong yun ng may malaking tanong sa aking isipan kung paanong nagagawa iyon ni Lolo. Subalit nang muli akong pumasok sa loob ng tahanan, nakapagtatakang nandoon si Lolo sa kanyang upuan habang patuloy na nakapikit na para bang natutulog. Inay, kanina pa ho ba dyan si Lolo? Oo, kanina pa siya dyan nagpapahinga. Hindi mo ba siya dyan nakita na lumabas ka ng bahay? Wala ho siya dyan kanina, Inay. Nandoon siya sa matandang puno ng akasya. Kaya nga hong ipinagtataka ko bakit nandito na siya ngayon? Ay naku anak Densyo, kung ano-ano na yung iniisip mo sa lolo mo. Maniwala ka sa akin, kanina pa siyang nagpapahinga dyan. Pati tuloy ako ay nagdududa na sa sarili ko kung nababaliw na ba ako o pinaglalaruan lamang ako ng matanda. Sa pagdating ng hapon, matapos kong makaigib ng tubig, nakita ko ang matandang patungo sa masukal na kagubatan. Dali-dali ko siyang sinundan doon ni hindi niya man lamang ako napapansin. Patuloy akong nagtago sa naglalakihang mga puno habang sumusunod sa kanya patungo sa isang malaking bato na nababalutan ng damo at baging. Maya-maya pa ay may nakita kong isang animoy aso, subalit maikli ang kanyang paa sa unahan habang sa hulihan naman ay bahagyang may kahabaan. Dahan-dahan pa akong lumapit. Maihahalin tulad ko siya sa isang kanggaro, ngunit isa itong kulay itim. Lumabas iyon sa gilid ng malaking bato na nababalutan ng baging. Ano ang nilalang na yan? Hindi siya aso. Napakaamo niya kay Lolo. At ano kayang ipinapakain ni Lolo sa kanya? Isang patay na manok? Dagli akong napayuko nang biglang lumingon sa aking pinagkukublihan ng matanda.
Muli akong napasandig sa isang malaking puno at nang dahan-dahan ko itong muling sulyapan, wala na roon si Lolo Esteban na kaninang inaamo ang isang kakaibang uri ng nilalang. Hanggang sa may marinig na lamang akong tinig na nanggagaling sa aking likuran. Anong ginagawa mo rito, Densyo? Nanindig ang aking balahibo na sa paglingon ko sa aking likuran ay nandudo na si Lolo Esteban. Lolo Esteban, kanina lang ay pinapanood kita ron. Pero bakit nandito ka na? Gusto mo ba talagang malaman kung sino ako? Halika't sumunod ka sa akin. Papalayong naglakad ang matanda. Tinitingnan ko kung nanduroon pa ang kakaibang uri ng nilalang. Subalit wala na ito. Muli akong napalingon sa malaking bato. Wala rin ito roon. Hindi ko na alam kung saan ito nagtago. Kaya naman patuloy ko na lamang na sinundan si Lolo hanggang sa makarating kami sa isang lumalagaslas na tubig na nanggagaling sa bundok. Uminto ang matanda roon na muling nagsalita sa akin ng, "Ito ang aking tahanan. Ang napakagandang kalikasang ito. Ang isang ermitanyong tulad ko ay natutuwa sa ganito kagandang kalikasan. Halika rito, Densyo, at maupo ka. Ihimay-himayin ko para sa iyo ang tunay kong pagkatao." Ipinaliwanag sa akin ng matanda kung bakit mas pinili niyang maging isang ermitanyo kesa manatili na lamang palagi sa aming tahanan. Subalit ang hindi katanggap-tanggap sa aking isipan sa kanyang mga sinabi ay ang pagtugis niya umano sa mga aswang na patuloy at palihim na nanggagambala. Kaya naman ang sabihin niya yon, muli akong nagtanong sa kanya habang nagsasalita ng, "Aswang hulo, totoo ba sila?" Totoo ang mga nilalang na yan. Minsan ay nakakasalamuha mo na lamang sila. Subalit may kakayanan silang itago ang kanilang pagiging aswang. Kaya ang normal na tulad mo ay hindi mo basta-bastang mabibisto ang kanilang kaanyuan. Subalit kung meron ka nito, diyan mo mapapatunayan na ang iyong kaharap ay nasa lahi ng mga aswang. May kinuha ang matanda sa kanyang bulsa, isang maliit na bote na naglalaman ng langis at kung ano-ano pang uri ng nakalagay roon. Ibinigay niya yun sa akin at ang langis na yun umano ang magpapatunay kapag may malapit na isang aswang sa bote ng lana na aking tangan-tangan. Paano ko mapapatunayan? Isa lamang naman ho itong lana. Tingnan mong mabuti, niwala man lamang ni isang bula. Subalit kapag mayroong aswang na patuloy na umaaligid sa iyo, diyan mo makikita ang patuloy na paglabas ng bula at yon ang sinyales na may aswang sa iyong paligid. Nagpatuloy ang usapan namin ni Lolo. Hindi ko na nga napansin ang paglipas ng oras at kahit na hindi pa man ako lubusang naniniwala sa lahat ng kanyang sinasabi, pilit niya pa rin iyong ipinapaliwanag sa akin hanggang sa maya-maya pa. May isang mabilis na kumaluskos ang dumaan sa aking tagiliran. Ano yun lo? At ang lanang hawak-hawak ko, patuloy ho siya sa pagbula. Huwag kang mag-alala po, hindi siya aswang, isa siyang sigbin. Sigbin? Ibig sabihin ho niyan kung bumubula ang lanang ito dahil sa kanya, delikado ho siyang nilalang. At nasa na ho siya ngayon? Hindi ko siya nakita dahil sa kanyang bilis. Unti-unti nang dumidilim noon ang paligid dahil na rin sa naglalakihang mga puno. Hanggang sa sumipol ng malakas si Lolo gamit ang kanyang dalawang daliri. Nandiyan na naman siya, pabalik-balik sa aming paligid hanggang sa lubusang huminto sa harapan ni Lolo Esteban ang kaninang nilalang na nakita ko roon sa isang malaking bato. Yan ho bang sinasabi ninyong sigbin? Yung pinapakain nyo kanina ng patay na manok? Yan na nga yun, Iho. Dati siyang alaga ng kaibigan kong aswang. Kaibigan yung aswang? Subalit huwag kang mag-alala dahil hindi siya masama. Napas lang siya sa pakikipaglaban dahil sa ayaw niyang sundin ang kanilang mga pinuno. Nakipagkaibigan siya sa akin. Sinusuplong ang lahat ng ginagawa ng kanilang mga kasamahan. Hanggang sa dumating ang araw, pinaslang siya ng kanilang pinuno. At naiwan sa aking pangangalagang sigbin na ito. Nakakatulong siya sa akin, lalo na kapag may pinapahanap ako sa kanya na kinakailangan kong tugisin. Nakakatakot ang kanyang itsura. Na meron ho siyang naghahaba ang ngipin. Wala kang dapat na ipag-alala po. Mabuti ang sigbin na ito. Nakadepende lamang yan kung sinong mag-aalaga sa kanya at kung anong uri ng kautusan ang iyong ipagagawa. Nanginig ang tuhod ko ng mga oras na yun dahil sa unang pagkakataon nakakita ko ng sigbin na alaga pa mismo ni Lolo. At sa muling pagsipol ni Lolo Esteban, mabilis na umalis sa aming harapan ng nilalang. Napakabilis niyang tumakbo na hindi na masundan ang aking paningin. Hindi ho ako makapaniwala na may totoong namumuhay na ganyang uri ng nilalang maliban pa ho sa sinasabi ninyong aswang. Mahirap mang paniwalaan na po.
Hindi magkakaroon ng kahit na anumang uri ng usapin patungkol sa kanila kung wala ni isang nakakita. At ang pakiusap ko lamang sa iyo, Apo, huwag mo na itong sasabihin sa kahit na kanino man, pati na rin sa iyong mga magulang at kapatid, dahil sa pagtatawanan ka lamang nila. Kaya kung ako sa iyo, manahimik ka na lamang. Unti-unting nagkakaroon ng kasagutan ng mga tanong sa aking isipan dahil sa mga isinisiwalat ni Lolo. Lalo na ang patungkol sa kanyang tunay na katauhan at bakit mas pinili niyang maging isang ermitanyo sa kabila ng kanyang katandaan. Sa muli naming pagbabalik sa tahanan, mas minabuti ni Lolong papasukin ako sa loob at nanatili pa rin siya roon sa labas ng bakuran. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa maya-maya pa'y nandiyan na sinay na nagsasalita sa akin ng, "Ano pang ginagawa mo riyan sa labas ng pintuan, Densyo? Pumasok ka na nga rito. Sindihan mo yung 2 pang gasera roon. Ang dilim-dilim ng bahay natin." Si Lolo ho kasi nandiyan pa sa labas. Wala ho siyang kasama. "Huwag mo na nga intindihin ang Lolo Esteban mo. Mas gugustuhin niyang manatili dyan sa labas kaysa sa pumasok pa rito sa loob ng tahanan. Kusa naman siyang pumapasok rito kapag nais na niya. Sige na anak at sindihan mo yung 2 gasera roon." Nanatili sa aking bulsa ang ibinigay na lana ni Lolo. At nang matapos kong ang sindihan ng 2 gasera, dumating naman si Itay at ang aking 2 kapatid na nanggaling pa mismo ng kabayanan para mamili ng aming pagkain. Sambit pang wika ni Itay, "San ka ba nanggaling, Densyo? Kanina pa kitang hinahanap eh. Ikaw sanang kasama kong mamili sa bayan. Pero hindi naman kita mahagilap, kaya yung 2 kapatid mo na lamang ay sinama ko. May makatulong man lamang sa pagdadala ng mga pinamili." Pasensya na po Itay. Kasama ko kasi kanina si Lolo." "O siya, sige, ayusin mo na lamang lahat ng pinamili namin. Lalong-lalo na yung mga dilata roon." At sa 1 oras na nakalipas, hindi pa rin bumabalik si Lolo sa loob ng tahanan. Patuloy ko siyang sinisipat sa labas hanggang sa may maamoy akong nasusunog na goma nang gagaling sa likuran ng aming tahanan. Si Lolo Esteban ang patuloy na nagpapaliyab noon. "Ay nako, nandiyan na naman ang lolo mo at nagsisindi na naman ng goma. Ang sakit-sakit sa ilong, pumapasok sa buong tahanan ng amoy." "Para saan ho ba yun, Inay?" "Ang sabi niya sa amin kapag ginagawa niya yan, itinataboy niya masasamang uri ng nilalang na nagbabalak na magtungo rito." "Ganoon ho ba? Maaari ho bang magtungo muna ako kay Lolo?" "O sige Densyo, tatawagin ko na lamang kayo ron kapag oras na natin kumain." "Kuya Densyo, pasama rin kami. Tatambay rin kami ron." "Halina nga kayong 2. Tumulong kami kay Lolo sa paglalagay ng mga natuyong dahon, pati na rin ang mga sanga ng kahoy. Walang humpay pa rin ang pagkalat ng amoy ng goma at ang patuloy na pagliliwanag ng paligid na nanggagaling sa apoy na nilikha ni Lolo Esteban. "Alo? Sabi po sa akin ni Nanay ginagawa niyo raw ho ang parang ito kapag meron daw ho kayong tinataboy ng mga nilalang. Totoo ho ba yon?" "Tama ang nanay mo, Densyo. Kanina pa lamang habang nanduroon tayo sa gitna ng kagubatan, may nararamdaman akong panganib. Kaya nga niyaya na kitang umuwi rito. Takot sila sa amoy ng goma. Naihilo sila na parang nalalason kapag nalalanghap nila ito." At habang patuloy kaming nag-uusap ni Lolo, may narinig akong malalakas na huni ng ibon at nanggagaling iyon sa di kalayuan. Dagli kong kinuha ang lana sa aking bulsa. Napansin kong habang tumatagal ay parami ng parami ang mga bula nito na para sa akin ay mahirap ipaliwanag. "Lo, ni hindi ko man lamang ho inaalog ang lanang ito. Pero tulad ho ng sinabi ninyo, patuloy ho siya sa kanyang pagbula. Ibig niyo ho bang sabihin yung mga naririnig kong huni ng ibon, sila ang tinutukoy mong aswang?" "Tumpak ang sinasabi mo, Apo. Walang pagdududa. Halina kayo't pumasok na tayo sa loob ng tahanan. Papasukin mo na rin yung 2 kapatid mo. Delikado rito." Kinabukasan, sa patuloy kong pagmamatsyag kay Lolo, maaga pa lamang ay nagtungo na ako sa kanyang silid, subalit wala siya roon. Samantalang pagkatapos naming kumain ng gabihan, dali-dali na itong pumasok sa kanyang silid na ang inaakala ko naman ay magpapahinga na ang matanda. Subalit ang sabi sa akin ni Inay ng umagang yon, kagabi pa lamang ay umalis ang matanda habang naihimbing kaming magkakapatid na nagpaalam si Lolo Esteban kay Inay. "Hinahanap po ba ang lolo mo, Densyo? Wala na siya riyan. Kagabi pa. Alanganing oras nang umalis siya rito. Pinipigilan nga namin ng tatay mo pero ayaw magpapigil ng matanda. Hindi namin alam kung kailan siya babalik. Wala naman siyang sinabi sa amin." Ganun ho ba, Inay? Pero saan naman daw ho siya pupunta?" "Ang sabi sa amin ay may hahanapin lamang siya.
pero wala naman siya sinabing lugar. Ang pumasok sa isipan ko ng mga oras na yun, tinugis niya ang mga nilalang kagabi na patuloy na nagbabadya ng panganib sa aming tahanan at sana lang ay nasa maayos na kalagayan si Lolo Esteban sa kadahilanang ang naririnig kong huni kagabi ay hindi lang isa kundi nasa 5 magkakasama. Inabot na ng 2 linggong hindi pa nakakabalik ang matanda. Sanay naman na si Inay at Itay dahil yun na ang parating gawain nito na kung saan saang nagtutungong lugar. Subalit ang madalas ay naninirahan ito sa kanyang bukid. Hanggang sa maisipan kong magtungo kung saan kami tumambay ni Lolo Esteban sa lumalagaslas na tubig na nanggagaling sa bundok. Inay, magtutungo lamang po ako ron sa paboritong tambayan ni Lolo. Baka po kasi nandoon siya eh. Hindi ka pa rin ba nasasanay sa lolo mo, Densyo? Hindi naman po sa ganun, Inay. Nag-aalala lamang po ako kay Lolo. Kayo ho ba ni Itay? Hindi ho ba kayo nag-aalala? 2 linggo na ho siyang hindi nakakabalik rito. Baka ho kung napano na siya. Bilang anak niya ay nag-aalala rin kami para sa kanya. Pero tulad nga ng sabi noon ni Inay, pabayaan lamang namin ang iyong lolo. Dahil kahit na anumang pigil namin sa kanya ay hindi ito makikinig. Alam niya umano ang ginagawa niya at hindi lamang yun para sa kanyang pangsariling kapakanan. Dagli na akong nagtungo sa paboritong tambayan ng matanda. Nagbabaka sakaling nanduroon siya hanggang sa masulyapan kong isang malaking bato kung saan naninirahan ang sigbin. Baka naman nagtatago lamang rito ang matanda. Lolo Esteban? Lolo Esteban? Umuwi na ho muna kayo sa bahay. Ilang araw na ho namin kayong inihintay. Subalit ni isang kaluskos ay wala akong narinig kahit naparamdaman lamang ng kanyang alaga. Hanggang sa magtungo na ako sa kanyang paboritong tambayan. At sa pagdating ko nga roon, isang mapayapang kalikasan ang bumungad sa akin, subalit wala pa rin doon ang matandang ermitanyo. Nasaan na kaya ang matandang yon? Ni hindi ko naman alam kung paano magtungo sa kanyang bukid. Ni kahit na isang beses ay hindi pa ako nakakapunta roon. At isa pa delikado pa para sa edad ko ngayon. Baka kung mapano pa ako sa daan. Nanatili ako roong nakaupo habang pinapanood ang lumalagaslas na tubig. At ang patuloy na paghuni ng mga ibong naninirahan doon. Maya-maya pa, muli akong napalingon sa aking likuran dahil ang pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Sinong nandiri yan? Lumabas ka. Alam kong may nagmamatsyag sa akin dito. Subalit sa paulit-ulit kong pagsasalita, wala ni isang sumasagot. Kaya naman dahan-dahan akong naglakad patungo sa isang malaking puno kung saan nararamdaman kong doon nagtatago ang nagmamatsyag sa akin. Hanggang sa makita kong isang batang lalaki na kaedadan ko rin ng mga panahong yon. Sino ka? Bago lang sa akin ang mukha mo rito. At bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Ako si Leo. Bago lamang kaming naninirahan malapit dito. Pasensya ka na kung pinagmamasdan kita ron kanina. Nahihiya lang kasi akong lumapit eh. Ang totoo niyan, manghuhuli sana ako ng isda roon. Yun naman ay kung meron. Kaya nga daladala kong maliit na lambat na ito. Kaso nahiya na akong lumapit na makita kita roon. Ganoon ba? Pasensya na kung pati ikaw naabala. Ang pangalan ko nga pala ay Densyo. Madalas ka na bang nagagawi rito? Ikinagagala kong makilala ka, Densyo. 1 linggo pa lamang kaming lumipat sa lugar na ito. Pero ikalawang beses ko pa lamang magtungo rito. Nung una kasing pagpunta ko rito may nahuli talaga akong isda riyan. Kaya nga sabi ko sa ikalawang pagbabalik ko rito, magdadala na ako ng lambat. Meron ka bang napansing matandang nagtungo rito? Matanda? Wala naman ako napapansin, Densyo. Bakit sino ba yung matandang hinahanap mo? Wala. Sige na, manghuli ka na ng isda. Baka gusto mong samahan ako para naman may katuwang ako sa panglalambat. Yun naman kung gusto mo lang. At sa oras na yun ay sinamahan ko si Leo. Nalibang kaming pareho sa panglalambat ng isda. Iniabang namin iyon sa mga bato kung saan sumisiksik ang mga nagtatagong isda. Marami rin kaming nahuli ng mga oras na yun. Hanggang sa may marinig akong sipol na nanggagaling sa itaas. Si Lolo. Sipol ni Lolo yon. Leo, may iwan na kita dyan. Uwi na muna ako ng bahay. Saglit lang, Densyo. Kumuha ka na muna rito ng isda. Para naman may maiulam kayo roon. Hindi na, Leo. Ikaw nang bahala dyan. Sige't nagmamadali ako. At sa muli kong pagbabalik sa itaas, palingaling ako sa aking dinaraanan na baka makasabay ko si Lolong papauwi ng tahanan. Dahil sa hindi ako nagkakamali na ang sipol na iyon ay nanggaling sa kanya. Densyo, saan ka ba nanggaling? Bakit basang-basa ka? Naligo lang po, Ronnie Tay. Nandyan na po ba si Lolo?
Kararating lang at nandoon sa mesa, pinakakain ng nanay mo. Dali-dali akong nagtungo sa kusina. Dinatnan ko nga roon si Lolo habang abalang-abala sa kanyang pagkain na animoy gutom na gutom ang matanda. Pinabayaan ko muna siya roon na nagbihis muna ng aking kasuotan hanggang sa matapos na nga itong kumain na kagad ding nagtungo sa kanyang silid. Anak, Densyo, pabayaan mo munang lolo mo riyan. Pagod na pagod siya na kinakailangan niya munang magpahinga. Wag mo muna siyang aabalahin ha. Opo, Inay. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, sa pagpatak ng alas 5:30 ng hapon, muli nang lumabas ang matanda sa kanyang silid. Nagtungo sa labas ng tahanan. Dali-dali ko siyang sinundan na nagwiwika sa kanya nang, "Lo, kamusta na ho kayo? Ang tagal niyo hong nawala rito sa bahay. Saan ho ba kayo nagpupunta?" Mahabang paglalakbay po. Sa edad kong ito, kung sasabihin ko ba sa iyong nakakatungo pa ako sa iba't ibang lugar, kahit ng matatarik na bundok ay patuloy kong binabaybay at kung saan saang lugar ako tumatagos at bilang isang ermitanyo. Tulad ng sinabi ko sa iyo, tahanan ko ang kalikasan kaya natutuwa ako sa aking paglalakbay kahit na wala akong dalang pagkain. Ang naging dahilan ho ba ng pag-alis ninyo rito nung alanganing oras ng gabi ay para tugisin yung mga aswang? Kasama na iyon na po dahil nararamdaman ko ang kanilang pagbabanta sa inyo at kung palalampasin ko lamang iyon, paulit-ulit lamang silang manggagambala hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Maaari ho ba akong sumama sa paglalakbay ninyo? Nanahimik ng ilang minutong matanda sa aking pagtatanong na animoy nag-iisip ito saka muling nagsalita sa akin ng, "Nababasa ko sa iyong mga mata na interesado ka sa pagiging ermitanyo ko. Hindi ito madali po. Napapansin mo ba ang aking kasuotan? Napakadungis ko na may mahabang balbas at buhok dahil sa wala na ako sa pisikal na mundo. Kinalimutan ko na ang pagnanasa sa lahat ng mga material kaya kahit na ang aking sarili ay hindi na gaanong mahalaga para sa akin. Ang misyon kong kinakailangang matupad dahil yon ang layunin ko sa mundong ito. Pag-iisipan ko kung isasama kita sa aking paglalakbay dahil sa kinakailangan pa rin natin ng permiso ng iyong mga magulang." At habang abala kami sa aming pag-uusap, may dumating na isang lalaki at babae, mag-asawa ang dalawang yon. Nagtungo ito sa aming tahanan upang magpagamot kay Lolo. "Ito ho ba ang tahanan ni Mang Esteban?" Bakit po? Ano ho bang nangyari? Ito po si Lolo Esteban. "Gusto ko sana magpatingin. Bago lang ho kaming naninirahan malapit dito at itong tahanan po ninyong itinuturo sa amin. Magaling raw hong manggamot si Mang Esteban kaya ho nagbaka sakali na kami rito." "Ano ho bang nangyari?" "Kakaiba ho ang pakiramdam ko magmula nang sumama ho ako sa pagkakarpintero. Sa tingin ko po may ginawa po sa pagkain namin. Pero ang nakakapagtaka, ako lang po yung ganito yung pakiramdam." Dagling pinapasok ni Lolo sa loob ng tahanan ng dalawang mag-asawa hanggang sa may masipat pa akong isang batang papalapit. At yun ay si Leo na ang lalaking pasyente ni Lolo, pati na rin ang babae ay kanyang mga magulang. "Dito ka pala naninirahan, Densyo. Pasensya na kayo sa abala namin Ilang araw na kasing iniindayan ni Itay. Magmula nang dumating kami rito, ang duda nga niya sa nangyayari sa kanya Malamang ang gumagawa sa kanya kasama niya rin sa trabaho. Pero wala naman kami sapat na ebidensya, kaya naisipan na namin maghanap ng manggagamot at ang lolo mo pala ang kilala rito." "Halika't pumasok ka na sa loob ng bahay. Panuorin natin ang gagawing panggagamot ni Lolo sa tatay mo." At sa pagpasok pa lamang namin sa tahanan, sumisigaw ng tatay ni Leo dahil nakasapi ng espiritu na gumagambala sa kanya. Sambit pang wika ni Lolo habang minumustya ang kanyang kamay na patuloy na nagkakarga ng mga usal sa pagpapasakit. "Hindi ka ba talaga aamin? Huling-huli ka na ngayon. Pipilitin mo pa rin bang tumanggi? O kikitla na kita ng buhay ngayon? Anong inihalo mo sa pagkain ng taong ito?" "Hindi ako ang gumawa noon, kundi ang mga kasamahan ko na naiinggit sa kanyang kasipagan. Kaya gusto namin siyang mawala. Matagal na kami sa aming trabaho, subalit mas pinapaboran siya ng aming foreman dahil sa kanyang talento sa paggawa. Lumabas rin ang katotohanan. Papanong hindi ikaw ang gumawa ng kalokohang ito? Ikaw ang pumasok sa katawan ng aking pasyente. Ibig sabihin lamang noon, ikaw ang nagpapasakit sa kanya, kaya huwag ka nang magsinungaling. Pakawalan mo na ako, hindi ko na siya gagambalain. Sinubukan ko lamang naman ang aking kakayanan at hindi ko na muli itong gagamitin." "Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sa ora mo pa lamang ay mahirap ka ng paniwalaan. Ano ang ipinakain mo sa taong ito?" "Mga dasal upang lumaki ang kanyang tiyan. Ikinakarga ko yon sa kanyang pagkain.
at hindi ko na alam kung paano yung kakalasin sa kanyang katawan. Nagsisinungaling ka na naman. Alam kong alam mo kung paanong kakalasin ang lahat ng itim na kapangyarihang ikinarga mo sa katawan ng taong ito. Kinakailangan niyang mailuwa ang lahat ng yon dahil kung hindi, lubusang mabubulok ang kanyang kalamnan hanggang sa mamatay ang taong ito. Tama ba ako sa pinaplano mo, isang mangkukulam? Patuloy lamang itong humalakhak at tumitig pa ng masama kay Lolo Esteban na lalong ikinagalit ng matanda. Hinahamon mo talaga ako. Gusto mo bang subukan ang kakayanan ko? Pwes, ipararamdam ko sa iyo ang hindi mo pa nararamdaman sa iyong buhay. Kahit kami ni Leo na malayo sa kinaroroonan ni Lolo, naramdaman namin ang matinding kilabot nang gumuhit ito sa lupa ng pentagram na ginagamit ng mga sinaunang tao. Ang pentagram ay kung saan nila kinukulong ang mga kaluluwa o kahit na anong uri pa ng mga engkanto na kanilang ibinibilanggo habang buhay. Ang tatlong dulo ng star na ito ang magpapanatili sa iyo sa kawalan. Magsasama-sama kayo riyan ng masasamang nilalang at ang iyong espiritu ay lubusan ng mananatili riyan. Mawawala ng buhay ang iyong pisikal na katawan sa mundong ito at ibabaon ng iyong mga kamag-anak sa lupa. Mananatili ka rito ng mahabang panahon. Pasensyahan tayo. Minamalit mo ang aking kakayanan. Ngayon ay magdurusa ka sa loob ng pentagram na ito. Gamit ang mga binibigkas na salita ni Lolo, ni isa ay wala kong naunawaan hanggang sa magmakaawa ang nilalang na pinigilan ng patuloy na pag-uusal ni Lolo Esteban. Itigil mo na yan. Kakalasin ko na ang lahat ng kinarga ko rito. Ayaw kong manatili habang buhay sa kawalan. Parang awa mo na. Huwag mo kong ikukulong riyan. Kaya kong gamutin ang taong ito. Subalit ang nais ko lamang ay magsisika at humingi ka ng tawad sa Panginoon. Kasuklam-suklam ang mga gawain ninyo. Paano ninyong naaatim na magpasakit sa mga normal na tao? Sa bagay, mga wala na kayong pakialam sa nararamdaman nila. Kalasin mo na ang lahat ng ikinarga mo. Baka magbago pang isipan ko at hindi ko ikulong ang iyong kaluluwa sa pentagram na ito. Nagmamadaling hinaplos ang kanyang sikmura sa pamamagitan ng nakasanib sa katawan ng lalaki. Paulit-ulit iyon hanggang sa maya-maya pa. Makalimang beses itong sumuka at ang inilabas nito sa kanyang bibig ay animoy nabubulok ng mga pagkain na hindi man lamang nalusaw sa loob ng kanyang katawan. Sigurado ka na bang gagaling na ang taong ito? Sigurado ako. 100%. Ngayon ay humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sambitin mo ang kanyang pangalan dahil kung hindi mo kayang sambitin iyon, pinapatunayan mo lamang sa iyong sarili na hindi ka magbabago kailanman, na kahit napalayain pa kita ngayon, gagawin mo lamang muli ang ganitong uri ng gawain. Bibigyan kita ng pagkakataon, mangkukulam. Humingi ka ng tawad at maaari kitang palayain ngayon. At sa unang pagkakataon, doon ako nakakita ng isang mangkukulam na patuloy na lumuluha sa pamamagitan ng katawan ng isang pasyente. Nung unay hirap na hirap siyang banggitin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa dahan-dahan at sa tulong ni Lolo, nakahingi siya ng tawad na nasambit ang pangalan ng Panginoon nang hindi na siya nahihirapan. Patawad aming Panginoon, nawa ay matanggap mo pa ako sa kabila ng aking kasamaan. Isinusuko ko ang aking sarili na muli mong tanggapin at pagbigyan sa iyong buhay. Ikaw ang aming Panginoong may likha ng langit at lupa. Ilayo mo nawa ako sa lahat ng kasamaang ito sa tulong ng matandang ermitanyo. Nakikita mo na ba ang 7 arkanghel na nagliliwanag sa iyong harapan? Hindi ka nila sasaktan. Ibig sabihin lamang yan, kahit na gaano ka pa kasamang nilalang, kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon. At ang kinakailangan mo lamang ay magbalik loob upang muli kang gabayan ng mga anghel. Itinuro ng matandang ermitanyo kung ano ang kinakailangan gawin ng mangkukulam sa lahat ng kanyang mga gamit. Ibaon umano sa lupa o kaya naman ay sunugin upang hindi na siya matukso ng mga demonyong nananahan sa kanyang mga gamit. Palalayain na kita ngayon at kung kinakailangan mong tulong ko, huwag kang magatubiling tawagin ang aking pangalan. Maririnig kita. Kahit na ibulong mo lamang iyon sa hangin. Sobra-sobrang paghanga ko sa abilidad ni Lolo Esteban, kaya naman ang palayain niyang mangkukulam na iyon sa muling pagbabalik sa dating ulirat ng lalaki. Nagtataka ito sa dami ng luha na kanyang inilabas nang hindi niya naman nalalaman. Umiyak ko ba ako? Basang-basa ang mukha ako ng luha. Pasensya na po Mang Esteban, hindi ko po talaga alam ang nangyari. Huwag mo nang piliting alamin
Nandito naman ang iyong asawa at anak para sabihin ang lahat ng iyon. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Magaan na po ang pakiramdam ko, Mang Esteban. Hindi po tulad kanina na napakabigat po ng aking tiyan. Ngayon po ay wala na. Paano po ba kaming makakabawi sa inyo? Wala po kasi kaming salapi, Mang Esteban. Hindi pa po kasi sapat ang kinikita ko sa pagkakarpintero. Hindi mo kinakailangang makabawi sa amin. Ito ay parte ng aking tungkulin. Instrumento kami para sa inyo na nangangailangan ng aming tulong. Maya-maya pa'y lubusan na umalis ang pamilyang yon. Doon ko unti-unting naunawaan na hindi nga madali ang tungkulin ni Lolo Esteban. Kakibat ito ang buhay ng kanyang tinutulungan, pati na rin ang kanyang buhay na kinakailangan niyang proteksyonan sa masasamang nilalang tulad ng mambabarang, mangkukulam, pati na rin ang mga aswang. Kaya pala'y ginugugol niya mahabang oras sa pagdarasal, lalo na kapag nananatili ito sa kagubatan kung saan ay tinuturing niya na kanyang tahanan. Subalit mas naging interesado ko sa lahat ng yon. Ngunit ang kumukontra ay si inay na ayaw akong payagang sumama kay lolo at ang naging wika na lamang nito sa akin sa tuwing magpapaalam ako sa kanya. Bata ka pa, Densyo. Ano bang nagustuhan mo sa gawain ng iyong lolo? Alam mo bang delikado ang buhay niya? Pati na rin ang mga buhay natin dito. Kaya nga may kanya-kanya tayong pangontra na nakatali sa ating mga bewang. Yun ay dahil sa obligasyon ng lolo mo. Tapos ngayon, dadagdag ka pa sa isipin namin? Ang pangontrang sinasabi ni inay, yun ay ang bakos na tinatawag. Subalit hindi siya malaki ng tulad ng ginagamit ng mga pulahan. Yun ay nakalagay lamang sa basyon ng bala na nilalagyan ng PC at ang nilalaman ng mga basyong yon ay may nakalagay na pira-pirasong maliliit na mutya pati na rin ang dasal na nakasulat sa maliliit na letra. Tugong wika ko pa kay inay na ipinipilit ang aking kagustuhan na sundan ang yapak ni lolo. Masyado kang makulit, Densyo. Sige, papayagan kita. Pero hindi pa sa panahong ito. Pagtungtong mo ng 22 anyos, maaari ka nang sumama sa iyong lolo. 8 taon bago lubusan akong pinayagan ni inay. Matagal na panahong paghihintay. Subalit habang inihintay ko iyon, unti-unti na akong nag-aaral. Palihim kong binubuklat ang mga libro ni Lolo Esteban. Lalo na kapag wala siya roon sa aming tahanan. Sinasamantala ko ang pagkakataong yon upang matuto ng kanyang kaalaman. Naaktuhan niya kung binubuklat ang kanyang mga aklat. Akala ko nga ng mga oras niyon ay magagalit siya sa akin. Subalit kabaliktaran, masinimok pa ako nitong mag-aral dahil sa wala umanong ibang magmamana ng mga librong iyon kung di ako lang. Wag na wag kang papahulis sa iyong inay. Sigurado akong pagagalitan ka noon. Hindi ko na kayang pigilan ang bugso ng iyong damdamin. Alam ko na darating ang panahong ito na may isa sa aking lahi ang sisibol na kahit na hindi ko man ito himukin, ay siya pa ring tatanggap ng lahat ng aking karunungan. Ipagpatuloy mo lamang yan, Apo, at ituturo ko sa iyo ang mas mabilis na pamamaraan. Makalipas ang ilang taon, lubusan na nga akong nagbinata. Wala na ring nagawa si inay dahil sa kanyang ipinangako na bibigyan niya ako ng pahintulot na sumama kay lolo. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagpaalam ako kay inay at itay na magkasama kaming magtutungo ni lolo sa kanyang bukid sa 10 oras mismo ng gabing yon. Wala na akong magagawa sa iyo, Densyo. Binata ka na at alam kong alam mo na ang ginagawa mo. Mas mabuti na rin siguro yan para may kasama na sa kanyang paglalakbay ang lolo mo. Pinag-ingat na lamang kami ni inay at ipinagpatuloy na namin ni lolo ang aming paglalakbay ng oras na yon. Niwala man lamang kaplano-plano. Bigla ang pagyayaya ng matanda. Gamit ang daladala naming sulo, binaybay namin ang makipot na daan patungo umano sa kanyang kubo na nandoon sa burol sa di kalayuan. Pagtatanong na wika ko pa sa matanda habang patuloy kaming naglalakad. Lo, bakit mas pinipili ninyong maglakbay sa gabi? Kung pwede naman hong sa araw, mas mahirap pong maglakbay sa ganitong oras. Maaari naman nating gawin sa araw, subalit mas gising ang masasamang nilalang kapag lubusan ng nilamon ng dilim ang liwanag. Mas madali natin silang masusupil kapag nagtangka silang sugurin o hamunin tayo. Sa ilang taon kong paglalakbay, iba't ibang uri na ng mga aswang ang aking napaslang. Pare-pareho lamang sila ng layunin, ang kumitil ng buhay ng tao upang gawin nilang pagkain. Subalit hindi lahat ng aswang ay masasama. May mga mabubuti ring namumuhay ng tahimik at iginagalang ko iyon nang hindi sila pinakikialaman. Paano kung malalaman na mabuti ang aswang na aking kaharap kung pareho lamang na bumubula rin ng lana kahit na sila ay mabuti? Mayroon ka ng abilidad ngayon, Densyo, at ang makakalapit lamang sa iyo
ay ang aswang na hindi natatakot sa iyong kakayanan. Dahil mabuti ang kanilang hangarin, mababasa mo sa kanilang ikinikilos. Dahil kung masama ang aswang na iyong kaharap, hindi ito mapapakali sa kanyang kinatatayuan na para ba itong nasusunog dahil sa mga usal na ikinarga mo sa iyong katawan. Doon pa lamang ay hindi na sila makakalapit sa iyo ng lubusan at ang mabubuting aswang lamang ang may kakayanan noon na hindi nila maramdaman ang iyong kapangyarihan. Maya-maya pa sa ilang oras naming paglalakad, sa unang pagkakataon ay narating ko rin ang kubo ni Lolo. Hindi naman yung kalakihan, subalit ramdam ko ang mga ibinaong pangontra sa paligid. Nag-iisang kubo lamang ito roon at ang nagbibigay liwanag sa labas ng kubo ay ang daladala naming sulo na bahagya naming itinayo sa lupa. Napakadilim mo dito, Lo, at ang sobrang tahimik. Mga tunog lamang ng kuliglig ang naririnig ko. Paano nyo hong natitiis ang ganitong lugar? Ang huni ng mga kuliglig at ng mga ibon at ang pagdampi ng hangin sa mga puno. Yan ang nagsisilbi kong musika sa aking kaluluwa. Alam mo ba, Apo, na ang totoong buhay ay ang kalikasan, hindi ang syudad. Dahil ang kalikasan ay tunay na bumubuhay sa mga tao. Subalit ang syudad na pinapangarap ng karamihan, ang mga tao ang bumubuhay roon. Isipin mo na lamang na kapag nagsipag-alisan ng mga tao sa syudad, ito ay magiging isang malaking abandonadong lugar na kung lilipas ang mahabang panahon, unti-unting masisira ang mga gusali at mawawala ng silbi ang lugar na yon. Subalit ibahin mo ang kalikasan. Iwanan mo man ito ng ilang taon o kahit napabayaan pa ito ng mga tao, ang kagubatan ay mas lalong yayabong. Magkakaroon ng iba't ibang uri ng malalaking puno, mga prutas na maaaring kainin ng mga tao. Kaya ang tunay na bumubuhay sa mga tao ay hindi ang syudad, kundi ang kalikasan. Ang nakikita ng iyong mga mata sa naglalakihang mga gusali, ito ay ilusyon lamang, nilikha ng mga tao. Samantalang sa kalikasan, ito ay nilikha ng Panginoon, kusang sumisibol sa kagubatan ang lahat ng biyayang ipinagkakaloob niya para sa ating mga tao. Ang malungkot lamang ay hindi alam iyon ng karamihan dahil sa nasisilaw sila sa pera na isa rin namang ilusyon na ginawa lamang ng malalaking tao upang kontrolin ang maliliit para pasunurin sa kanilang kapangyarihan. Kaya marami ang bulag na hindi pa nagigising sa katotohanan at yun ang masakit sa akin dahil ang gumawa ng mga pera ay ang parte ng mga Illuminati nang galing sa makakaliwang kaalaman na magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa ring namamayagpag. Ang makapipigil lamang sa kanila ay ang muling pagbabalik ng Panginoon para sa paghukom at muling pagbawi sa kanyang sangkatauhan na siya mismong nagbigay ng buhay sa atin at sa kalikasan. Yon ang inihintay namin, ang muling pagbabalik ng may likha para sa ating mga tao at sa lahat ng bagay na kanyang ginawa. Dahil sa lalim ng kaalaman ni Lolo Esteban, ni hindi ito maarok ng aking isipan, natutulala ko sa kanyang mga sinasabi na unti-unti ko namang hinihimay-himay upang lubusang maunawaan ito para makasabay man lamang sa kanyang karunungan. At ang inaakala ko ng mga oras na yun ay lubusan na kaming magpapahinga. Hindi pa pala, sa kadahilan ng may mamatsyagan pa umano kami. Dayo umano ng mga aswang na dahan-dahang nagpapalaki ng kanilang samahan sa isang barangay. Kaya mo pa bang maglakbay sa oras na ito, Densyo? Bakit, Pulo? May pupuntahan pa tayong isang barangay. Hindi ho ba maaaring magpahinga ho muna tayo? Sayang ang oras kung magpapahinga lamang tayo rito. At kung hindi mo naman kayang sumama sa akin, manatili ka na muna rito sa kubo dahil sa hindi naman kita pinipilit na sumama sa akin. Sa kabila ng katandaan ni Lolo Esteban, hindi pa rin nagbabago ang lakas nito na para bang hindi nakakaramdam ng pagod sa mahabang paglalakbay. Wala rin akong nagawa ng mga oras na yun kung di sumama sa kanya at iwan ang aming mga gamit sa maliit na kubo upang magtungo sa sinasabi niyang sityo. Pagtatanong na wika ko pa sa kanya habang patuloy kaming naglalakad. Ang lakas niyo pa rin, Ulo, na wala man lamang kapaguran. Ano ho bang iba pang meron sa katawan ninyo? Maliban pa ho dyan sa ngipin ng kalabaw na nakatali sa iyong braso. Iba't ibang uri ng mutya ang nakabaon sa aking katawan at nanggaling ang lahat ng yon sa kalikasan. Kaloob sa akin, maliban pa sa tinatawag na subo. May ipinalunok sa akin noon si Itay bago sa lubusang pumanaw. Isa yon sa itinatago naming kaalaman. Subalit makakamtan mo lamang iyon kung nanaisin ko ng lisanin ng mundong ito at ipapasa ko sa iyo ang nagpapahaba at nagbibigay ng lakas sa aking buhay.
Maya-maya pa makalipas ang ilang oras naming muling paglalakbay, nakarating kami sa sitio ng San Nicolas kung saan umano nanduroon ang sumisibol na isang grupo ng mga aswang. Lo, sugurin na ho natin sila. Mayroon ho silang 2 bihag, ayunot nakatali sa 2 kahoy. Sa ilang minuto naming pagmamatsyag, ang napapansin ko sa ginagawa nila sa 2 lalaki, pilit silang may sinusubo at sa palagay ko sa gabing yon, ginagamitan nila ito ng pangyayanggaw upang madagdagan ang kanilang bilang. Wika pa sa akin ni Lolo Esteban habang pinipigilan ako na sugurin na ang mga yon. Mag-unos dili ka, Densyo. Hahanap tayo ng tamang tiyempo sa nais mo. Sa ngayon ay mananatili tayo sa gubat malapit dito. Bakit hindi pa natin sila sugurin ngayon? Ito na ho yung tamang oras upang hindi na sila tuluyang makapangyanggaw. Subalit tinawakan ni Lolo ang aking damit. Hinila ako nitong papaatras. Halika na muna rito, Apo. Kinakailangan muna nating umalis rito. Batid ko'y naaamoy nila tayo ngayon. Aligaga na sila sa ibaba na unti-unting sumusulyap sa ating pinagkukublihan. May araw rin sa atin ang mga yan. Naghanap kami ng maaaring makublihan. Malapit din sa lugar na yon. Mas minabuti naming magpahinga sa masukal na kakahuyan. Subalit habang nanturoon kami, may nakasunod na 2 nilalang ang palipat-lipat sa mga puno habang hinahanap kami. Patatahimikin ko lamang ang 2 yan. Manatili ka muna rito, Densyo. Tumayo ang matanda at kinalas ang ginagamit niyang sabulag. Pinasunod niya ang 2 nilalang upang makalayo-layo sa kanilang mga kasamahan. Ilang minuto lang ang nakalipas. Bumalik rin kaagad ang matanda na may dugo ang kanyang kamay habang pabulong na nagsasalita ng, Kaagad ko nang tinapos ang 2 yon. Baka makapagsuplong pa sa kanilang mga kasamahan. May pinaplano ko, Densyo. Mas lalo nating palakasin ngayon ang iyong kabal. At bukas na bukas rin, magpapanggap kang naliligaw sa kanilang sityo. At pilit nating itatago ang iyong kakayanan. Pagmamasdan kita at magbigay ka sa akin ng tamang sinyales kung oras na bang sugurin sila upang ating lipulin. Ilang oras din kaming nakapagpahinga malapit sa sityong yon at sa pagising sa umaga, patuloy ang aming pagdarasal at pagpapalakas ng kabal at balabal sa aming katawan. Matapos ang lahat ng yon, nagkarga rin ng mga usal sa daladala naming tabak na gagamiting pamaslang sa mga nilalang upang matigil na ang kanilang pangyayanggaw sa mga taong dating naninirahan sa sityong yon. Ngunit sa hindi inaasahan, habang kumukuha kami ng pagkain kaloob ng kalikasan, may nagawing isang lalaki at alam namin ni Lolo na hindi siya normal sa kadahilan ng hindi ito makatitig sa amin ng diretsyo habang nakikipag-usap ng harap-harapan. Anong ginagawa ninyo sa lugar na ito? Hindi kayo taga rito. Tugong wika ko pa habang tinititigan ito sa kanyang mata. Naligaw lamang kami sa paghahanap ng pagkain. Pasensya na ho kayo. Kayo ho bang nagmamay-ari ng lupaing ito? Subalit habang patuloy akong nakikipag-usap, si Lolo Esteban ay nagpakawala ng isang usal upang patahimikin ang nilalang na yon. Nararapat lamang yan sa kanya, Densyo. Makakasira siya sa ating pinaplano. Kaya mas mabuti nang patahimikin ang isang yan. At sa muling pagsapit ng gabi, nang sapat na ang aming mga proteksyon, sinunod namin ni Lolo Esteban ang aming pinaplano. Lakas loob akong bumaba sa sityong yon habang ang matanda ay patuloy na nagmamatsyag sa akin. Maya-maya pa'y kapansin-pansin ang masasamang pagtitig sa akin ng mga naninirahan doon na animoy lalamunin ako ng buhay at ang kanilang kinikilos ay hindi pang normal na tao. Pasado 7:00 pa lamang noon nang binaybay ko ang daan sa gitna ng kanilang kabahayan. Dagling may lumapit sa aking 7 kalalakihan habang animoy nag-aangil na nagtatanong sa akin ng, Mukhang naligaw ka yata sa lugar namin, iho. Alam mo bang delikado rito? Oo, naligaw ho ako. Kaya nang makita ko ang kabayang ito nagmadali ho akong nagtungo rito na kung maaari ho sana makapagpalipas ho ng gabi sa inyong tahanan. Patuloy akong nagmaang-maangan habang inihintay ni Lolo ang hudyat sa pagtaas ko ng tabak na nasa aking likuran. Mukhang hindi ka naman yata naliligaw rito, iho. Ano yung tabak sa iyong likuran? Isa ka bang mananabas? Hindi ho. Totoong naliligaw ho ako. Ang isang taong tulad mo
ay hindi maliligaw sa isang bantog na lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Kaya huwag ka na magpanggap iyo. Ano ang tunay mong pakay sa lugar na ito? Dahil sa lakas ng pakiramdam at pangamoy ng mga nilalang, niwala na akong maidahilan sa kanila. Nangangatog na rin ang tuhod ko na sa unang pagkakataon nakaharap ako ng ganoong uri ng nilalang, subalit nasa anyo pa ito ng tao. Ano na iyo? Hinihintay namin ang iyong kasagutan. At bakit nanginginig ang iyong tuhod? Kinakabahan ka ba? Ni hindi man lamang ako nakapasok sa entrada ng pintuan ng kanilang mga tahanan. Bantay sarado ng mga ito. Kaya naman wala na akong ibang maisip kung di taas ang tabak na hinihintay na hudyat ni Lolo. Lumayo kayo. Hindi normal ang batang yan. Naging alerto ang mga nilalang at sa pagdating ni Lolo, dalawa kaagad sa mga ito ang binawian niya ng buhay. Ang ermitanyong mamamaslang ang kanyang kasama. Ihanda ninyo ang inyong sarili at ang iba ay lisanin ang lugar na ito. Uubusin tayo ng ermitanyong yan. Doon ko nakita ang takot ng mga nilalang nang makita nilang pagpaslang ni Lolo Esteban. Kilala ito ng kanilang pinuno at habang sinasagawa ang pagpaslang, abala naman ang iba roon, hindi para lumaban kundi para magsipaglikas. Ayon na rin sa kautusan ng kanilang pinuno at ang mga sumusugod naman sa akin gamit ang aking daladalang tabak. Harap-harapan ko silang pinaslang, subalit si Lolo Esteban, doon ko nakita ang kakaiba nitong bilis sa pagtugis ng mga aswang. Hanggang sa maya-maya pa, lubusan ang nilisan ng lugar na nasa 11 lamang ang napaslang na marami pa rin sa mga ito ang nakalikas, kabilang na ang kanilang pinuno. Bumalik kayo rito. Hindi pa tapos ang laban, mga duwag na aswang. Patuloy na paghahamon niyon ni Lolo Esteban, subalit hindi na nagsipagbalikan ng mga ito, bagkus ay nanahimik ang lugar kung saan kami nakatayo. Pabayaan na ho natin silang makalikas, Lo. Tutal ay marami na rin tayong napaslang sa kanilang mga kasamahan. Subalit hindi nakinig sa akin si Lolo. Muli kong narinig ang malakas na sipol hanggang sa may marinig akong mga yabag na napakabilis patungo sa direksyon kung saan nagsipaglikasan ng mga aswang. Sambit pang wika nito sa akin habang nanggigigil na ubusin ng mga aswang na yon. Hindi ako makapapayag po na mananatili pa rin silang buhay. Sa dami ng mga nilalang na napaslang ko, idaragdag ko sila roon. Sinusundan na sila ngayon ng alaga kong sigbin at sa muli naming pagharap, lilipulin ko sila hanggang sa pinakadulo ng kanilang lahi. At habang abala kami sa pag-uusap, may bumalik na dalawa na nasa anyo ng tao. Tulungan niyo ho kami. Hindi pa kami lubusang nasasakop ng kanilang itim na kapangyarihan. Sa pilitan nila kami ni Yayang Gao. Kaya kung maaari, huwag niyo kaming pabayaan. Ayaw naming lubusang maging katulad nila habang hindi pa kami pumapaslang ng tao. Lolo Esteban, sila yung dalawang nakatali kagabi. Ano hong gagawin natin sa kanila? Mabuti naman at hindi pa lubusang napangahawakan ng mga yon ang inyong isipan. Halik kayo't maupo rito. Tiisin niyo lamang ang gagawin ko at tulungan ninyo ang inyong sarili na mailuwal ang bertud na sa pilitang ipinalulun sa inyo. Gamit ang inkantasyon ng pangkalas, sa pagtaas pa lamang ng kanang kamay ni Lolo, itinatapat ito sa ulo ng dalawa habang patuloy ang kanyang pagusal hanggang sa maya-maya pa. Patuloy sa pagduwalang dalawa, subalit wala pa ring lumalabas na bertud. Ipinagpatuloy lamang ni Lolo ang pagdarasal hanggang sa lubusang manghina ang dalawa, subalit nailuwal ang itim na bertud na ginagamit sa pangyayanggaw. Wag na ninyong hahawakan niyan at ako nang bahala sa itim na bertud. Susunugin ko ito, kabilang na ang katawan ng masasamang uri ng nilalang. Marami hong salamat sa tulong ninyo. Ang akala ko ay lubusan na kaming mananatili na tulad nila. Nung unay maayos ang kanilang pakikitungo. Nakilala naming dalawa ang isa sa kanila. Subalit nang dalahin kami rito na nasa lahi pala sila ng mga aswang. Malayong lugar ho ang pinanggalingan namin. Inuulit ko, marami hong salamat. Wag na wag muna ninyong lilisanin ang lugar na ito. Delikado pa para sa inyo dahil maaaring nagmamatsyag lamang sila riyan. Bukas sa pagsikat ng araw, maaari na ninyong lisanin ang lugar na ito. Sinunog namin ang bawat tahanan, kabilang na ang katawan ng masasamang uri ng nilalang. At sa lubusang pagsikat ng araw sa umaga, nagpaalam na sa amin ang dalawang lalaki na nagngangalang Ador at Brian. Mag-iingat kayo, baonin ninyo ang pangontrang ito upang ni hindi na kayo malapitan. Hanggang sa umalis na ang dalawang biktima ng Yanggaw, minabuti muna namin ni Lolong magpahinga
At habang nakasandig sa isang malaking puno ng sampalok, hindi na namin namalayan na nakatulog na pala kami dahil sa sarap ng hanging dumadampi na nagmumula sa kalikasan. Apo, Densyo, gumising ka na riyan. Lo, mukhang napahaba ho yata ang tulog ko. Kanina ka pa ho bang gising? Nasa 1 oras na akong nagmamatsyag rito. Pinabayaan ko munang makapagpahinga ka. Mga anong oras na ho balo? Nasa gitna ng sikat ng araw. Ibig sabihin lamang niyan, 12:00 na. Kaya po pala parang nakakaramdam na ako ng gutom. Tumayo ka na riyan. Nakausap ko na rin ang alaga kong Sigbin. Itinuro niya sa akin kung saan nagkubli ang mga nilalang. Hayaan mo't sa ating paglalakbay, makakahanap tayo ng mga punong may bunga. Yun ang mga natural na pagkaing matatagpuan natin sa kagubatan. Dahil sa may kalayuan ng muling pinagkublihan ng mga ito, patuloy kaming naglakbay ni Lolo Esteban hanggang sa muling abutin ng takip silim kung saan ang itinuturong lugar ng nasabing alagang Sigbin ni Lolo. Yumuko ka, Densyo. Nandoon sila. Naririnig mo ba ang kanilang pagikbi? Ang pagikbi ni Lolo ay may kasamang galit dahil siguro yun sa pagpaslang natin sa iba nilang mga kasamahan. Ganoon na nga, Densyo. At ito ang tamang pagkakataon upang harapin nila tayo at ipagiganti ang kanilang namayapang kasamahan. Doon ko napagtanto ang hirap at sakripisyong ginagawa ni Lolo. Kaya pala ayaw niyang magpasa ng kanyang kakayanan dahil sa malaking obligasyon na kaakibat ng kanyang isinasagawang misyon. Subalit nandudoon na kami at wala nang ibang pagpapasahan si Lolo kung di ako lang sa lahat ng karunungang meron siya na maaari kong gamitin sa kabutihan. Densyo, Apo, gamitin mo ang iyong kakayanan. Paslangin mo ang dapat paslangin. Ito na ang unang baitang para sa iyo upang matutunan mo ang lahat ng aking misyon. Halika na't harapin natin sila. Harap-harapan natin kunin ang kanilang buhay upang mas marami tayong maisalba ng mga normal na taong maaari pa nilang mabiktima. Sabay kaming tumayo ni Lolo sa aming pinagkukublihan. Nagulat ang mga ito sa aming pagdating. Kakaiba ang kanilang reaksyon. Naghalong takot at galit hanggang sa magwika ang kanilang pinuno na nakahawak sa isang nakahimlay na nilalang na may malaking sugat sa katawan. Kayong dalawa ang may kagagawan sa pagkamatay ng aking kapatid. Siya ang ikalawang mamumuno sa amin. Subalit anong ginawa ninyo? Kinitlan niyo siya ng buhay. Pagbabayaran niyo ito. Wala nang dahilan para tumakas pa. Tatapusin namin kayo at pipira-pirasuhin ang inyong katawan tulad ng ginagawa namin sa iba naming mga biktima. At ikaw, tandang ermitanyo, haharapin kita para sa mga namayapa naming kasamahan. Naglulumiyab ang galit ng mga nilalang sa kanilang puso. Maya-maya pa, isa-isa nang sumugod ang mga ito ng walang takot. At yun naman ang pinakahihintay ni Lolo Esteban, ang harap-harapang pakikipaglaban ng mga ito gamit ang kanilang kakayanan. Sige't sumugod kayo. Yan ang pinakahihintay ko. Iisa-isahin ko kayong lahat. Hindi na ako mapapagod na habulin pa kayo. Ito na ang inyong katapusan. Gamit ang matalim na sandata at ang pagsugod ng mga ito, unti-unti silang nababawasan at ang kanilang patuloy na paghikbi ay nababahiran ng dugo dahil sa pilit nilang pagsugod sa amin ni Lolo na isa-isa rin naming pinapaslang. Kulang pa ang inyong pwersa, dagdagan pa ninyo. Hinding-hindi ko kayo susukuhan hanggang sa lubusan namin kayong malipol at manahimik ang lugar na ito dahil sa inyong panggagambala. Doon ko nakita ang tunay na tapang ni Lolo. Niwala man lamang pag-aalinlangan, kaliwat ka ng pagsugod sa kanya, kapalit ay ang buhay ng bawat nilalang. Isa kang lapastangan, tandang ermitanyo. Hinding-hindi ka naming susukuhan. Matagal na panahon na ang pagsupil mo sa amin na ang ibang mga grupo ay lubusan mo na ring pinaslang. Wala kang hawa. Para kaming hayop sa iyong paningin kung kitlan mo ng buhay ang aking kasamahan. Tama ang sinabi mo, subalit hindi lamang kayo hayop, mas masahol pa kayo sa hayop dahil sa mga binibiktima ninyo, lalong-lalo na ang kaawa-awang sanggol na wala pang muwang sa mundong ito na hindi ninyo pinagbibigyan ng pagkakataong mabuhay. Hindi kinakailangang kaawaan ng mga tulad ninyo, ang dapat sa inyo ay ubusin at ihatid sa inyong Panginoon. Nagpatuloy ang digmaan. Hanggang sa ang matira na lamang doon ay ang laban ng dalawa, pinuno ng mga aswang, laban kay Lolo Esteban. Ikaw na hong bahala sa kanya, Lo. Panunurin ko ang laban ninyo. Sa pagsipat ko sa may kanang bahagi, nanduro ang alagang Sigbin ni Lolo. At sigurado kong natatandaan niya
Kung sino ang pumaslang sa kanyang amo, walang iba kundi ang pinuno ng mga aswang at alam ko na ang nais niya ay mapaslang iyon ni Lolo Esteban upang makapagiganti. Bagya akong naupo sa may gilid dahil na rin sa sobrang pagod. Napakabilis ng pangyayari na sa pag-upo ko pa lamang kitang-kita na ang kalamangan ni Lolo sa nilalang sa kadahilan ng may sugat na ito sa kanyang balikat. Muli pang wika ng matanda habang kinukutya ito sa kanyang pagiging pinuno. Anong uri ka ng pinuno na hindi mo man lamang kayang ipagtanggol ang iyong kasamahan sa kadahilan ng ang kaya lamang ninyo ay ang mga mahihinang tao. Kaya naman magmula noon na mapaslang ang aking kaibigan, ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nauubos, lalong-lalo ka na, pinuno ng mga aswang. Dahil sa sobrang galit ng nilalang, walang alinlangan na muli itong sumugod kay Lolo gamit ang kanyang pambihirang lakas. Ngunit tinapatan lamang iyon ng isang matalim na tabak na tumama sa kanyang dibdib. Sambit pang wika ng nilalang habang nag-aagaw buhay. Tandang ermitanyo, ikaw ang umubos sa aking kasamahan dito sa aming baryo. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwento. Matapos ang digmaang iyon at sa patuloy na paglipas ng panahon, isinali na kay Densyo ang lahat ng kaalaman, pati na rin ang lahat ng gamit ng matanda. Subalit hindi na katulad ng kapanahunan noon na mas lantaran ng mga aswang. Ngayon ay kumbate espiritual na ang labanan. Kaya naman itong si Densyo, ipinagpatuloy ang misyon ng kanyang lolo. Subalit sa panahong ito ay nasa 60 na siya na may pinagpasahan na rin ang kanyang kakayanan na ang nagmana ay ang pangalawa sa kanyang anak. Sa ngayon ay nanggagamot sila upang may pagpatuloy lamang na simula ng kanilang Lolo Esteban at hindi tumigil ang lahat ng karunungan sa pagsasalin-salin sa kanilang lahi. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Densyo. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.